Tumayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, gandong anak ng Diyos, Cordero ng Ama, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nagdudulog sa talagang laman. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal na Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Umupo ang lahat. Dumaraing Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay, naganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit, tiyak na maganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ulitin po natin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalaga. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Mereba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang makinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin. Ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tumayo ang lahat. Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sekomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po? Unang linggo ng September, ng October. Andun pa ako. Ano pa, bangag pa sa harana kagabi. Nung nakalipas na linggo po, tayo ay pinaalalahanan ng kung paano ba tayo mahuhusgahan. Ang maghuhusga sa atin ay Diyos lamang. Walang ibang sino man ang may karapatang humatol o humusga sa bawat isa. Pero lagi tayong pinapaalalahanan ng ating mga dapat na ginagawa at mga bagay na dapat nating gawin pero hindi nating ginagawa. Yung kwento natin nung nakalipas na linggo ay tungkol sa isang mayaman na nagdaramit ng magagara at si Lazaro natadtad ng sugat, naghihirap, pero nang sila ay mamatay, yung mayaman nandoon sa impyerno, yung si Lazarong naghirap ay nasa langit. Kaya sabi ko lagi, hindi natin pwedeng isantabi o kaya lagi na lang tayong tatanggi na pag-usapan kung saan ba tayo pagkatapos ng buhay natin ngayon. Isipin na yan, ha? Kaya lagi sa atin, yung iba sa atin, mayroon ng mga St. Peter's plan. Tama ba? Sinong wala pa? Baka mamaya, wala ka nang espasyong lugar dito, wala ka pa sa langit. O kaya naman, ang laki-laki ng espasyo mo dito sa lupa, ng libingan mo, wala ka naman sa langit. Siyempre, ang gusto ng Diyos ay lahat tayo makabalik sa langit. Kaya ngayong linggo, ano ba ang dapat nating hinihingi sa Diyos? Madalas, paglalapit tayo, lalo pa naririto ang mahal na Birhen ng Manawag. Ano ba ang inilalapit mo sa Kanya? Sige nga, kahit yung sa mga online, sa mga viewers natin,
Ano ba yung panalangin? Mababasa mo may kadalasan yung mga comments, no? Puro prayer request po yung nandiyan. Nakikibahagi sa misa natin. Pero sige nga po, ano ang request mo sa Diyos? Uy. Pag tinatanong, ayaw sumagot eh. Paano ibibigay? Hindi nga natin alam kung ano talaga. Kung ang gusto natin, hindi nga nagiging malinaw kung ano talaga ang kailangan natin. Magkaiba po yung, sabi nga, no, yung needs at saka sa wants. Yung hinihingi mo ba, kapritsyo lang, luho lang, o yan talaga ay talagang pangangailangan, importante? Marami sa atin siguro ngayon ang kahilingan bumata. Ay matanda na kasi nung bata, nagpakatanda. Nung tumanda na, gusto naman bumata. Wala na, yan na. Wala na tayong magagawa dyan. Gagastos ka lang dyan. Pero yun yung kadalasan dinudulog natin. No? Panginoon, pagalingin mo naman ako. O kaya yung anak mo, pamilya mo, pagalingin. Yung iba naman, Panginoon, sana yumaman ako, yumaman. Yung magkatrabaho. Ngayong linggo, maraming pumunta dito para magpabasbas kasi ang kahilingan nila, sana makapasa kami sa LET, no? Sa exam. Ngayong araw na ito, maraming nag-i-exam. Pero sa ating po mga pagbasa, ang isang matingkad na kailangan natin hingin, pananalig. Pananampalataya. Ano ba ang magagawa ng pananampalataya sa atin? Kung maalala niyo po ang sinabi sa aklat ni Propeta Habakuk, no? Ito yung reklamo no? Panginoon, hanggang kailan mo ba kami didinggin? Puro na lang kaguluhan, puro na lang gera, puro baha, puro paghihirap. Kailan mo kami diringgin? Higit 2 taon na, no? Dasal tayo ng dasal ng Oratio Imperata. Iba't ibang Oratio Imperata na para sa COVID, para sa bagyo. Dasal naman tayo ng dasal para sa bagyo. Sira naman tayo ng sira ng kalikasan. Hindi nagtutugma. Pagkatapos, irereklamo natin sa Diyos. Hanggang kailan ba ako maghihirap? Hanggang kailan ba ako magtitiis? So, ang ginagawa ng pananampalataya sa isang tao, yung endurance. Yung nakakaya mo at nagiging matatag ka dahil sa pananalig, dahil sa pananampalataya. Kapag nawala yan, mabilis talaga tayong magreklamo. Ang paalala din ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, sabi niya, manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig. So, ang nagpapalakas ng ating pag-ibig, ng ating pagmamahal, pananalig din. Pananampalataya din. Si San Pablo, nakakulong. Ikinulong dahil sa mabuting balita. Ngayon, kahit nasa kulungan siya, sinusulatan niya itong si Timoteo para palakasin ang kanyang loob. Kasi maaring natakot na. Maaring pinanghihinaan na dahil yung kanyang, kumbaga, Panginoon o tinitingala din, sinusundan, mentor, ikinulong. Baka siya din. Pero ang sabi ni San Pablo, manatili ka sa pananampalataya na itinuro ko sa inyo, itinuro namin sa inyo, na amin ding naranasan. Sabihin nyo nga po, pananampalataya. Sa ating ebanghelyo, ang mga alagad, ang inilapit. Kaya nga tinatanong ko kayo, ano ang ilalapit mo sa Panginoon ngayong linggong ito? Anong hiling mo? Lumapit ang mga alagad, ang sabi, Panginoon, dagdagan mo naman ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pananalig. Hindi material na bagay.
kundi pananalig. Dahil bilang mga alipin, bilang mga lingkod, marami tayong dinadanas at mararanasan pa. Pero tayo po ay alipin lamang. Hindi tayo boss. Hindi tayo superior pa sa Diyos. At kahit kailan hindi po tayo, no, sabi nga yung attitude natin kapag nasa harapan ng Diyos, hindi tayo pwedeng mag-demand sa Diyos. Tayo ang dapat susunod sa Diyos. Hindi ang Diyos ang susunod sa atin. At ang kailangan lang natin, pananalig. Yung makita ng Diyos na meron tayong pananalig o nananalig tayo. Kasi desisyon yan eh. At desisyon na may kalakip na kailangan ng grasya ng Diyos para manatili tayo sa Kanya. Wala tayong ibang kakapitan sa panahon ng kagipitan, kundi ang ating pananalig. Para sa kasiyahan man o sa kalungkutan, mananatili tayong tapat na nananalig sa Diyos. Sabihin niyo nga po, pananampalataya. Sana po, no, mamaya, kung sakaling lalapit kayo sa mahal na Birhen na Manawag, patulong tayo, no, sa mahal na Birhen na siyang naging, no, modelo natin pagdating sa pagsunod, pagdating sa pananampalataya. No, na minsan niya na rin ipinahayag sa atin na ako'y alipin lamang ng Panginoon. Maganap sa akin ang ayon sa kanyang wika. So, pananalig po, no? Na kung ano man ang nararanasan mo, maaring nais ng Diyos na maranasan mo yan. Para pagdating ng dulo, mas maramdaman mo yung tagumpay na ikaw po ay nakatapos sa pagsubok na hindi ka iniwan ng Panginoon. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng tapat na pagtalima sa iyong anak, ipinakita mo sa amin ang aming pagkakakilanlan bilang mga anak mong inampon. Dinggin mo ang aming mga puso at kami dumadalangin. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa simbahan, kasama sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawa namin tahakin na magkakaagapay ang pagtataguyod ng inyong paghahari. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, tulungan mo silang maging tapat sa iyo sa kani-kanila mga tungkuling ginagampanan. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa aming mga nagtitipon dito ngayon, gabayan mo kami sa aming mga pipiliin at gagawin desisyon ngayong linggo. Makayanan nawa namin ang mga suliranin at paghihirap na kakaharapin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo silang muli sa iyong piling.
Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ang mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa mga may sakit at ganon din para sa lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Dakilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararamtan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, labindalawang bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahangahango ang iyong tagumpay. At bakit ganyan ang iyong kagandahan? Bakit na ganyan yung pag-aalala? Tinatanghal ka ng tanang nilalang, pinalulugdan kang kawawis ng manlilikha. Dakilang tanda ng sumikat kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Ina ng kawagan, ina ng pag-ibig, sa'yo nagningigas ang liwanag. Sa'yo'y may apoy, bumubugal ang buhay. Ang sanglilikha'y nabubuhay sa iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahangahango ang iyong tagumpay. Please stand. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan.
Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kalaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Noong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanay. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos
ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Salamat sa iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang binibigay ko at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I believe you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, give them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love.
His people to live in faith and truth. Hail, Aming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna po ang lahat. Dahil ngayon po ay unang linggo ng buwan, atin pong babasbasan ang inyo pong mga belo. So, lalo na yung mga bago, no? Pakidala po dito sa harapan ang inyong mga belo. At ini-encourage po namin yung iba na sa mga susunod na araw, susunod na linggo ay makapagbelo din po. Pero hindi naman po yan mandatory, no? Hindi po yan sa pilitan. Para sa mga may belo, pakidala po sa harapan at ating babasbasan. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang mga belong ito sa karangalan ng mahal na Birhen, naway maging daan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya. Ang iyong lingkod sa iyo ay tutulong sa kanyang kapwa bilang alaala ng mahal na Birhen. Sa iyong ikararangal at ikabubuti ng iyong mga lingkod, paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. At dahil unang buwan din unang linggo ng buwan, lahat po ng may birthday para sa buwang ito ng Oktubre, punta po sa harapan para atin pong mabasbasan at maipagdasal. Dito po sa harap, mga Oktoberian. Diyos ng sannilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na ito na inyong alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa niya ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang, Pero sana po sa mismong araw ng inyong birthday makapagsimba po. Yun naman ang ating nakasanayan ng tradisyon. No? At magtirik lang ng kandila. Magkakaroon po ng mga sa paligid, pwede na kayong magtirik ng kandila para sa inyo, para sa mga mahal natin sa buhay. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nagpapadala ng kanilang mga donasyon para sa simbahan ng Birhen ng Soledad. Sa mga online donations natin, maraming salamat po.
Thank you po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father.